Narito ang ating pangunahing balita ngayong araw na loko na. Ayon sa mga ulat, si Pangulong Kuting Jr. ay binudol umano ang mga kapulisan sa pamamagitan ng mga peking proyekto at pangakong ayuda na hindi natutupad. Ipinahayag ng ilang matataas na opisyal ng PNP na sila ay naiwang dismayado at nagtataka sa biglaang pagkakabaliwala ng mga ipinangakong benepisyo. Sa kabilang banda, si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay nagsumite ng kahilingan para sa isang malalimang investigasyon tungkol sa isyong ito. Aniya, mahalaga na malaman ang buong katotohanan at matukoy kung sino-sino ang mga sangkot sa umunong korupsyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanyang pangakong linisin ang pamahalaan mula sa mga tiwaling opisyal na sumisira sa tiwala ng publiko. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito at magbibigay ng pinakabagong impormasyon sa oras na ito'y aming makuha. Sa mga sandaling ito, inaasahan din na magbibigay ng pahayag si Pangulong Kuting Jr. upang linawin ang kanyang panig ukol sa mga akusasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sagap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Walang puwang ang pagsi-celebrate ng ating kalayaan. You know why? Kasi hindi naman talaga malaya ang Pilipino. Dahil sa ginawang mga kabulastugan, kababoyan, okay, ng bangag na presidenteng ito. Kaya nga ang title natin, Kalayaan ng mga Taksil. Okay? Ano bang ibig sabihin ng BBM? Brutal, bangag, makademonyo. Kaya dapat nyo nang kumilos, mga kababayan. Okay? Yeah, Marlinda Saisoka, na-miss. Actually, na-miss ko rin kayo. Promise, parang isang taon ako nawala. Right? So, mga kababayan, harap-harapan, nilalabag ng bangag na gobyernong ito, pinagtataksilan ang bayan dahil sila ay wala na nga sa ayos na kaisipan at patuloy na kinakawawa ang buong bansa, ang buong mamamayan ng mga taksil, kurap, mga traidor, mga oportunista, mga mandarambong, lahat na mga manluloko na ginagawa ng gobyernong ito. Akalain nyo mga kababayan, diba? Nakita nyo naman ang ginawa dito sa KOJC na kung saan, sabi nga natin ay overkill o masyadong dahas ang pinairal ng ulupong na gobyernong ito. Imagine nyo, nagpadala ng mga SAF na akala mo ay sasabak sa giyera, na ang hinahanap lang naman nila isang tao. At the fact na ang dami nilang nilabag doon sa Davao, sa paglusob nila na wala silang search warrant, dapat lahat ng mga pulis na yan na nagpauto, nagpabudol, na parang tando-tando na nagsunod-sunuran sa kay Lisa Tanas at kay Bangag, dapat kayo lahat ay mawalan ng trabaho dahil nakakahiya kayo sa mga anak nyo, sa pamilya ninyo. At kayo ay dayo lang dyan sa Davao. Nakakarimarim na mga palangga, mga kababayan, ang ginagawa netong bangag na gobyerno. Number 1 punto, babalikan natin mamaya yung paglusob na sa KOJC. Di ba recently, naglabas ng memorandum, okay? Ang bangag niyong presidente na kung saan itong memorandum circular number 2 na binago yung mga panata at yung bagong Pilipinas him, okay? Okay? Binago, circular number 52. Na sinasabi nila na dapat ang mga estudyante, ang mga mamamayan sa panggobyerno,
okay, mga trabahante, mga empleyado ay i-memorize o i-recite ito. Dahil what? Memorandum circular eh. Pero mga palangga, itong pagbabago ng panata, ayon sa ating pagbasa-basa, mga kababayan, ay labag pala sa batas ang ginawa ni Kuting Jr. Kasi dapat ay dumaan yan sa Kongreso. Kung gusto mong palitan ang panata, ay dapat dumaan ka sa legislative. So, ang ginawa ng hayop na to, kasi ang may utos niyan, ayon sa ating puting ahas, ang may gawa lang dyan, yung nasa presidential communications na mga buang din. Na bataan o utusan ni Lisa Tanas at katuwang niya sa pangangamkam, mga palangga. Unconstitutional ang ginawa ni Kuting Jr. sa pagpapalit o pagbabago nitong panata. Okay? Yung ating panatang makabayan. Okay? Yung pagpalit nila na sinasabi niyan sa atin na dapat daw ito ay kabisaduhin. Okay, tingnan natin kung kabisado ng mga ugok. So ngayon, mga palangga, 'di ba, recently nag-celebrate sa mga taksil, okay? Araw ng Kataksilan dapat yung title natin Araw ng Kataksilan. Ang sabi ng bangag na gobyernong ito ay what? I-recite. 'Di ba? Ilalabas mo sa bibig mo iyong sasabihin sa iyong bunganga, yung mga bunganga na mga hinayupak. Itong panata na ito. Hindi ba dapat pag naglabas ka ng order, kung ikaw ay leader, 'di ba? You have to walk the talk. Gawin mo dahil ikaw ay leader. Tignan mo ginawa ng mga ulupong. Ito ba? Ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila. Nag-memorize bang gago? At may tangal. Hindi niya kabisado. Dalhin sa puso, isip at diwa. Yan, tanga-tanga pa. At bayang. Pamilya niya, tignan mo. Sa ng bawat mamamayan. Iaalay ko ang aking talino at iniwas ang camera. Pagpapaunlad ng aking bayan. Taglayang galing na naayon sa pandaan. Nag-memorize ba yung mga pamilya niya? Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Yung mga ulupong. Ayan. Kabisado ba niya? Alam ba niya? Ngumingiwi-ngiwi. Hindi lamang responsibilidad. Ito pa. Isusulong at kabisado ba ng gonggong na yan? Yung mga, ano na yan? Ayan, kabisado mo yung mga bunganga nila. Nagre-recite ba sila? May ilan-ilan. Ano? Bangag. Nag-recite ba kayo? Matapos ka mag-release ng memorandum mong julupong ka? Nag-recite ka ba? Ronel Verdiflor, thank you palangga. May basahin ko yung comment mo. So ngayon, mga kababayan, tanungin nyo, ngayon, paano nila ito pilitin, itong mga kabataan, mga estudyante, kung sila mismo ay hindi bumuka ang mga masangsang nilang mga jonganga. Ang pamilya ni Marcos na bangag, nakita nyo, nagtaas-taas na ng kamay. Nagsalita ba ng isang word? Binakita ba kayo ng isang word na nagsalita? Wala. Ibig sabihin, ito'y mga nagtitrip lang. Pinahirapan nyo ang taong bayan at what? Mga estudyante. At nilabag nyo ang batas. Kaya dapat kayong kalusin na. Ngayawa kayo. Nakita nyo? Makapagsisinungaling ba yon mga palangga? Kunyari nagre-recite, sabi ni Minda Diaz, Coke Joe. Kunyari nagre-recite ang bangag. May sayad na, sabi ni Ram. So mga kababayan, nakita ninyo kung paano kayo linlangin itong mga taksil sa inang bayan. Every day, every year, tayo ay nagsiselebrar ng kalayaan, pero hindi tayo malaya. Hindi kayo malaya sa Pilipinas. Malaya ba ang ginawa nila nung nilusob nila ang religious
home, ang simbahan, ang kingdom nitong ating mga kapatid na KOJC? Nirespeto ba ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, yung nasa likod nitong mga lumaban, akala mo lumaban sa bang? Itong mga pulis itong mga SAPA na galing sa Maynila, nirespeto ba nila ang mga kabataan doon? May mga bata pala na mga nag-aaral doon. At may nahuli pa, based sa post ni Sir Jason na mayroong magtatanim sana ng bala or something na pwedeng idiin itong mga tao sa loob. Yan ba ang malaya? Malaya ang pagtatanim ng mga ebidensya, pagtatanim ng kaso. Ito ba? Ito ang malaya ng mga jejimon, mga taksil. Kaya di ba sabi ko sa inyo noong November 2023, last year, nung in-expose ko ito na isa-isahin tayo, vloggers, ako, SMNI, Pastor Kiboloy, ano ang sabi ko sa inyo, mga kapatid? Sa KOJC, sabi ko maglagay kayo ng mga CCTV kasi ito ay utos ng mag-asawang dyablo. Mga kababayan. Alright? Nakakagalit. Okay? Dahil sobra pong pagmamalabis ang ginawa nila sa Davao. Ginamit nila ang resources ng gobyerno para takutin, gipitin ang mga members, yung mga mananampalataya, lalo na yung mga bata doon na nagkaroon ng impact sa kanilang psychological impact at sa kanilang pamumuhay. Imagine mo mga batang, mga inosente doon, nilusob nitong SAP dahil sa utos ni Lisa at wala pang search warrant kayo. Ang dami niyong nilabag na batas na dapat ninyong pagdusahan. Mga ginayupak kayo. Isang tao lang ang hinahanap ninyo. Pero akala nyo, lalaban kayo sa giyera. Kaya nga sabi ko, pumunta kayo dun sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Kung talagang matapang kayong, mga ginayupak kayo, mga doon na sumunod kay Lisa, doon sa SAP, lahat kayo. Kasi lahat kayong sumunod sa mali. Dapat kayong magbayad. Nakakahiya kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya ng isang bangag lang na gobyerno ang magpapasunod sa inyo. In-import pa kayo. Ba? Imported. Parang, di ba, imported from Manila to Davao. Anong ibig sabihin yan? Ano ang impact ng pagbit-bit ng mga, bakit ayaw nila, bakit hindi yan, kung talagang dapat i-implement na, which is na kung meron talaga silang base, basihan, bakit hindi Davao Police? Bakit sa labas ng Davao? Teritoryo ng Davao yun. Ibig sabihin ba, wala nang silbi itong mga ating mga kapulisan at kasundaluhan dyan sa Davao? Kung bakit kailangan pa mag-import ni Lisa at ni Kuting ng mga taga Maynila dahil yun yung hawak niya sa liig. At magkano ang bigay na allowance dito sa mga staff na ito? Okay? Kasi imported eh. I'm just saying imported para kasi sa ibang nasyon nang galing. Kunwari lang, ang Manila galing ng ibang nasyon. Just giving you clear picture na pagbibit-bit nitong mga staff na ito, ng mga kapulisan na ito. Pera yan, gastos ng gobyerno. Ang tanong, magkano ang mga allowance nitong mga kapulisan na ito para pasundin sa kabuktutan ng mga bangag na mag-asawa at ng kanilang mga kakampi sa pagtataksil sa bayan, mga palangga. Isang tao lang. Nakita niyo yung ginawa niyong damage. Psychological damage. Physical damage, property damage. Nakita ninyo mga kababayan, then kayong, I don't know, hindi pa ako masyado nag-browse ng mga media. Asa na mga media?
Nasaan ang mga Dilawan, Iskonyan, lahat, Pakyawan? Niyuyura ka na ang pagkatao ninyo. Sabi ko nga, hindi ba porket hindi ninyo kapanalig sa pananampalataya o hindi part ng inyong church, ay pababayaan nyo na lang itong mga bata, mga estudyante, mga nanay, mga tatay, nakita ninyong harap-harapang binaboy, binalahura, nilabag ang kanilang mga karapatan ng gobyernong bangag. Asaan po tayo, mga Catholic Church? Mga obispo, nasaan kayo? Asan ang mga madre? So, ibig bang sabihin ninyo ay hindi kayo makikialam dahil hindi naman kayo member ng KOJC? So, parang ibig ba ninyong sabihin, hayaan nyo na lang o natutuwa kayo na sila ay ginigipit ng gobyerno, ginagamitan ng dahas ng resources, nilalabag ang kanilang mga karapatan, dinadamage o sinisira ang kanilang tahanan, ang kanilang, ang kanilang pananampalataya. And itong ginawa nila, mga palangga, napaka-expensive operation na ginawa ni Bangag gamit ang pera ninyo. Bakit ko sinabing expensive or gumastos ang gobyernong ito? Kasi, di ba mga palangga, sa Amerika kasi pag yung na-relocate ka sa trabaho, may relocation benefits, di ba? So itong mga taong ito from Maynila, hindi nila kabisado ang Davao, so naghagal pa siguro to, o sige, sumunod kayo sa amin. Mayroon kayong extra ganito, ganyan. Di ba? Kaya nga paulit-ulit natin, overkill operation ang ginawa ng bangag na ito at ng mga pulis, ang mga SAP, na sumunod dito at nilabag ang karapatang pantao ng mamamayan ng KOJC ng Davao. Nagdulot pa sila ng pagpanakot o pangamba doon sa mga neighboring, sa mga kapitbahay. Ngayon, ano ang sinasabi ngayon ng ng mga bangag na ito? Dead ba lang si Kuting? 'Di ba? Speech pa rin. Na hindi niya ina-address itong issue na ito. Sabi ko nga mga kababayan, nasa peligro na po ang buhay ninyo. Kung kayo ay magkibit balikat, kung kayo ay pipikit na lang dahil hindi nyo naman ka-church ay jutang ginimis. Mga kababayan, sabi ko nga, antayin nyong dumating sa inyo ang ginagawa ng mga bangag na ito. Ito ay sinusubukan nilang ipakita sa inyo na sila ay mapang-abuso, makapangyarihan at masahol na masahol pa si Kuting sa kanyang ama. At least ang ama niya hindi bangag. Okay? Pero ang ginagawa ni Lisa at Bangag Jr. ay isang kalapastanganan dahil sa kabila po ng digital. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!